Again. Good morning po sa bawat isa sa ating. Praise God. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Purihin po ang Panginoon sa oras po na ito ay ang Diyos po ay ating parangalan. Ang Diyos po ay ating papurihan at sa lahat po ng mga bagay, anuman ang sitwasyon na mararanasan natin, lagi po tayong magpasalamat sa Panginoon. Kaya ngayong umaga sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, awitan po natin ang Panginoon. Awitan po natin ang Panginoon ang magtiwala sa Diyos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Purihin po kayo, O Panginoon. Luwalatiin ang iyong pangalan, Panginoon. Kayo, O Diyos, yung madakila ngayong umagang ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa bawat umaga, Panginoon, na patuloy niyo kaming sinamahan, Panginoon, na sa bawat paggising namin, Panginoon, ay lagi po kayong nariyan, Panginoon, sa aming tabi. Awitan po natin ang Panginoon na magtiwala sa Diyos. Magtiwala sa Diyos ng buong puso, mararanasan Kanyang mga pangako. Huwag mangamba at mag-alinlangan, tagumpay ay iyong makakamtan. Ako ay sasamba at magpupuri sa Diyos na dakila at hari. Itataas ang pangalan niya, ang Diyos na dakila. Tinig niya'y pakinggan at panghawakan, salita niya'y di bibigo. Huwag matakot, saan mang digmaan, tagumpay ay iyong makakamtan. Ako ay sasamba at magpupuri sa Diyos na dakila at hari. Itataas ang pangalan niya, ang Diyos na dakila. Ako
ako ay sasamba. Ako ay sasamba at magpupuri sa Diyos na dakila at hari. Itataas ang pangalan niya, ang Diyos na dakila, ang Diyos na dakila. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Praise you, Jesus. Tunay nga po, Panginoon, na ang inyong mga pangako, Panginoon, na ang salita niyo ay aming panghahawakan, Panginoon, na kahit saan mang digmaan o anumang sitwasyon ang dumating sa aming buhay, hindi kami matatakot, Panginoon. Hindi kami mababalisa, Panginoon, sapagkat kasama ka namin, O Diyos. Kayo ang aming pag-asa, Panginoon. Kayo ang aming maaasahan sa lahat ng pagkakataon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Pinupuri at pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sapagkat kayo ay mabuti, O Diyos. Tapat sa lahat ng pangako, Panginoon. Tapat sa lahat ng pagkakataon, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa pribilehiyo, O God, na ito na binigay niyo po sa amin, Panginoon, upang mapag-aralan ang inyong mga salita, Panginoon, upang makapanalangin kami sa iyo, O God. Naniniwala kami na sa oras na ito, Panginoon, saan man kami dako naroroon, O Diyos, hayaan niyo nga pong maramdaman namin, Panginoon, ang pagsama ng inyong banal na Espiritu, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Sa mga nanonood ng live, Panginoon, ngayong umagang ito, O Panginoon, patuloy na kapangyarihan niyo po, O Diyos, ang kumilos sa bawat isa sa amin habang pinag-aaralan namin ang inyong mga salita. Naway ang makita po at maitaas lamang ay ang inyong pangalan, Panginoon Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Magandang umaga po sa ating mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin. Sa mga nanonood po ng FB Live ay patuloy na ang presensya ng Panginoon patuloy na dumaloy sa bawat isa sa atin at patuloy na ang Panginoon lamang ang mataas ngayong umagang ito. Ngayon po ang atin pong pag-aaralan ngayong umaga ay nasa aklat po ng Pilipos at ito po ay sulat ni Apostol Pablo sa mga taga Pilipos. Ang ating teksto po na ating pag-aaralan ngayong umaga ay ang Pilipos Kabanata 4, talatang 6 hanggang 7. Sa English po, Philippians 4, chapter 4, verse 6 to 7. Hayaan nyo nga pong basahin ko sa inyo ang nilalaman ng teksto. Sabi po dito sa Magandang Balita Biblia, sabi po dito ay sa verse 6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Sabi po sa verse 7, ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen. Salamat po sa Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Ito po ay binigyan ko po ng paksa na huwag mabalisa o huwag mag-alala. Amen. Ang sabi po doon ang pangunahing layunin ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos ay na dapat lagi silang magpasalamat sa Panginoong Diyos at sinikap ni Apostol Pablo na palakasin ang kanilang loob upang wag silang mabahala tungkol sa kanilang kalagayan. Amen. At may dalawang bagay po na nais iparating sa atin ang Panginoon upang wag tayong mabalisa o mag-alala. Ang una pong bagay ay ang nais ng Panginoon ay ang
manalangin ng may pasasalamat. Amen. Ang unang bagay na nais ng Panginoon, na nais iparating sa atin ng Panginoon ay manalangin ng may pasasalamat. At yun po ay doon sa ating verse na binanggit na verse 6, huwag kayong mabalisa tungkol sa ano pa mang mga bagay. Sa halip hingin nyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Makikita po natin doon yung may panalangin pasasalamat na kung saan ito yung nais ng Panginoon sa atin na manalangin tayo ng may pasasalamat. Amen. Halimbawa po may problema o pagsubok na dumating sa ating buhay. Tulad na lang halimbawa ng pagkakasakit, hindi po natin yung inaasahan. Pero dumarating po yan sa pagkakataon na karamdaman, kawalan ng pera, kahirapan. Sabi doon, masama man o mabuti man ang nararanasan natin, kailangan po nating pasalamatan ng Diyos. Sapagkat sabi po sa unang Tesalonica, chapter 5 verse 18, sa lahat ng bagay ay magpasalamat tayo. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Amen. Sabi po doon, magpasalamat po daw tayo, anuman ang nararanasan natin. Kapighatian man, kalungkutan, kabalisahan, kasiyahan man, dahil ito ay kalooban ng Diyos sa atin. Amen. Kung mababasa po natin sa Mateo 6, yung kwento po doon na pinakain ng Panginoong Hesus ang 5,000 tao. Amen. Pinakain ni Jesus ang 5,000 tao. Nag-aalala yung mga tao doon dahil 5 tinapay lang at 2 isda lamang yung pagkain, pakakainin yung 5,000 tao. Nag-aalala yung mga tao. Amen. Sabi ng mga tao, hindi yun sasapat dahil 5,000 yun, 5 tinapay lang at 2 isda yung kakainin. Ang ginawa ng Panginoong Hesus, kinuha ng Panginoong Hesus ang tinapay at isda at nagpasalamat. Amen. Ibinigay niya ang mga isda at tinapay sa 5,000 at sobra pa. Amen. Ganun kabuti ang Panginoon. Sa 5 tinapay at 2 isda, napagkasya sa 5,000 tao. Sobra pa. Makikita po natin yung kabutihan ng Panginoon kapag tayo ay nagtatapat at naglilingkod sa Panginoon. Makikita natin yung kamanghamanghang bagay na ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Na kung saan, kailangan nating manalangin ng may pasasalamat. Amen. Masama man, mabuti man yung pangyayari sa ating buhay, kailangan nating magpasalamat sa Panginoon. Amen. Makikita po natin na ang Panginoon ay nagpasalamat kahit na ganun lang yung bagay na natanggap niya, yung kahit na 5 tinapay at 2 isda lamang. Amen. Sabi ng Mateo 6:31-32, sabi doon, kaya huwag kayong mag-alala na baka kayo ay kapusin ng pagkain, inumin o damit. Alam ng Diyos na nasa langit na kailangan nyo ang lahat ng ito. Amen. Alam ng Diyos kung ano yung kailangan natin kung tayo ay tunay na naglilingkod at nagtatapat sa Panginoon. Amen. Sabi sa 33 ng 6:31-33, sabi doon ng Mateo, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Amen. Napakabuti po ng Panginoon sapagkat napakarami niyang pangako sa atin. Amen. At ang pangalawang bagay po na nais ng Panginoon sa atin ay ang makipag-isa tayo kay Kristo Jesus. At ito po ay nasa
nasa verse 7 ng ating teksto na Pilipos 4, verse 7. Ang sabi doon, at ang kapayapaan ng Diyos ay hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen. At ito po ay binigyang punto ko na sa pangalawang bagay ay makikita natin ang nais ng Panginoon ay makipag-isa tayo kay Kristo Jesus. Amen. Ang nais ng Panginoon ay lumapit tayo sa Kanya. Ang kahalagahan ng pananalangin, magtiwala tayo sa Diyos, at ang kakayahan na magkaroon tayo ng kapayapaan sa piling ng Panginoon. Amen. Ang nais ng Panginoon ay magkaroon tayo ng kapayapaan sa kabila ng kabalisahan natin, sa kabila ng pag-aalala natin. Amen. Nais ng Panginoon ay makipag-isa tayo kay Kristo Jesus. Lumapit tayo sa Panginoon, magtiwala tayo sa Kanyang magagawa. Amen. Na kapag may problema at pagsubok tayong nararanasan, ay makipag-isa tayo kay Kristo Jesus. Hindi na tayo mababalisa o mag-aalala dahil kapiling na natin ang Panginoon. Nakipag-isa na tayo kay Kristo Jesus. Nagtiwala tayo sa Panginoon. Amen. At pinatunayan po ito sa Isaiah chapter 26 verse 3. Ang sabi po doon, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang may mga matatag na paninindigan sa iyong nagtitiwala. Amen. Makikita po natin na binibigyan ng Panginoon ng kapayapaan ang may matatag na paninindigan sa kanyang pagtitiwala o nasa kanya'y nagtitiwala. Amen. Malinaw pong sinasabi doon na binibigyan ng Panginoon ng kapayapaan ang may matatag na paninindigan na sa kanya'y nagtitiwala. Amen. Napakabuti po ng Panginoon sapagkat tayo po ay nagtitiwala sa magagawa ng Panginoon. Masaya man, malungkot man yung nangyayari sa ating buhay, naroon pa rin yung kaaliwan ng Panginoon. Naroon pa rin yung kapayapaan na nanggagaling sa Panginoon. Amen. Kung meron man tayong kabalisahan, kapig-atian, kalungkutan na nangyayari sa ating buhay, naroon yung kapayapaan na ibinibigay ng Panginoon sa taong naninindigan na ang Diyos ang pagtitiwalaan natin ng ating buhay. Amen. Napakabuti po ng Panginoon sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago. Siya po ay Diyos na tapat. Amen. Makikita po natin na ang unang bagay ay ang nais ng Panginoon ay manalangin tayo ng may pasasalamat. Amen. At ang pangalawang bagay po ay makipag-isa po tayo kay Kristo Jesus. May dalawang bagay na nais iparating sa atin ng Panginoon upang huwag tayong mabalisa o mag-alala. Ang una pong bagay ay manalangin ng may pasasalamat. Pangalawa, makipag-isa kay Kristo Jesus. Amen. Maraming bagay ang nais ipagawa ng Diyos sa atin. Ngunit meron mga hadlang na nangyayari pero dahil sa tulong ng Panginoon, nagagawa natin ang lahat ng bagay na siyang may-ari ng ating buhay. Amen. At sabi po sa Hebreo 12:2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin. Amen. Mula sa simula hanggang sa katapusan. Tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito ikinakaya dahil iniisip niya ang kaligayahang naghihintay sa kanya. Amen. Napakabuti po ng Panginoon sapagkat
binigay niya yung kanyang buhay dahil para sa atin. Amen. Ang gusto lang ng Panginoon ay sa Kanya tayo magtiwala. Salamat po, Panginoon, sapagkat napakabuti niyo sa aming buhay. Sa bawat umaga na paggising namin ay ikaw yung aming masilayan. Patuloy na salamat sa buhay na laging pinapahiram sa atin ng Panginoon. Kaya lagi po tayo magtiwala sa magagawa ng Panginoon sapagkat ang Diyos ay napakabuti. Amen. Lagi tayong magpakapanalangin ng may pasasalamat. Makipag-isa kay Kristo Jesus. Tulad ng panalangin ng may pasasalamat. Lumapit tayo sa Panginoon, magtiwala sa Kanyang magagawa, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Amen. At patuloy na ang Diyos ang laging gabay natin sa bawat araw ng ating buhay. Amen. At patuloy na ang Diyos yung mataas palagi sa bawat desisyon, sa bawat plano ng ating buhay, ang Diyos yung mataas. Amen. Sige po, tayo po ay doon lang po nagtatapos ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos. To God be the glory. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito, Panginoon, na ang iyong salita, Panginoon, ay muling pinag-aralan namin, O Diyos. Bagamat kulang po kami sa oras, Panginoon, pero kayo, O Diyos, yung magpupuno, Panginoon. Patuloy na ang kapangyarihan mo, O Diyos, ang sumama sa bawat isa sa amin, Panginoon. Patuloy na katagpuin niyo po ang bawat isa na patuloy na mamuhay ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Patuloy na ang mga salita mo, Panginoon, ay maging kalaguan ng aming espiritual na buhay at patuloy na maihayag namin sa bawat tao, Panginoon. At patuloy na maging rema ito sa aming puso't isipan, Panginoon, na ang salita mo, na ang pangako mo, O Diyos, ay hindi nagbabago. Ito ay tapat, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Lord, kayo, O Diyos, yung mataas at mabigyan namin ng papuri at dakila, Panginoon. Lord, sa bawat umaga, Panginoon, ay patuloy na kayo, O Diyos, yung patuloy na mataas, patuloy na kayo ang mapapurihan namin, O Diyos. Lord, salamat po at patuloy na ang salita mo, O Diyos. Ang pangako mo, O Diyos, ang panghahawakan namin, Panginoon. Na kami ay manalangin, Panginoon. Hindi kami mababali sa Panginoon sapagkat naroon yung panalangin namin na may pasasalamat, O Diyos. Ganun din po yung makipag-isa kami sa iyo, O Diyos. Lord, salamat po sapagkat naniniwala kami, O Diyos, na kayo, O Diyos, yung patuloy na kikilos sa bawat isa sa amin, saan man dako naroroon, Panginoon. At patuloy na ang kapangyarihan mo, kapangyarihan ng banal na Espiritu ang laging sumama sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po. God bless po.